Hi guys, welcome back to another vlog. It's a Tuesday. Today, nagpahinga ako kahapon. Hindi ako nag-vlog. Kasi Monday kahapon guys, busy ako. Ngayon, busy pa rin naman ako kasi maraming coachings and all. Pero at least, hintay-hintay na lang ako sa oras. So today is, ngayon ang alis nila kuya. I'm Papay. Papuntang Dumaguete guys. O diba, bongga naman talaga tong anak ko. Nag-leave siya guys. And binaraw nila si Jaggy. Kinuha nila kaninang umaga. Kasi kagabi, nag-celebrate sila ng birthday ng barkada ni Kuya, si Bobby. So to Bobby, happy birthday to you dear. And wish ko is you'll have lots and lots of kids pa. And then more blessings to come. More success in your business and in your career. And then, so andun sila kagabi. Based dun sa CCTV ni Daddy, around alas 2 ng umaga sila pumunta dito. Iniwan nila si Aerox nila na motor and dinala nila si Jaggy. Pero pupunta pa sila dito today cause yung mga labahin nila is ipapalabada nila dito sa suki namin. So ipapapick up lang dito sa bahay. So, I think mag-aano sila guys, via barge ba yun or Roro ba yun? Kasi magdadala nga sila ng sasakyan to Dumaguete. Meron namang Roro dito daw sa Barili. No, basta. Barili yun guys. Basta yun. Magla-land trip sila from here to Barili. And then there, sasakay sila ng Roro. Yun ang sabi ng aking ahente dito na taga Dumaguete. So, to Kuya and Papay, I hope you guys will enjoy your bakasyon, grande, from today until Friday yata. Friday pa yung balik nila, guys. So, kami ni Daddy, maiiwan, of course, kasi by Thursday, camping na ni Kian. So, good thing, malapit lang dito. So, makakadalaw kami kay Kian guys kasi mag-overnight yung bata. Doon sila sa may basketball court mag-put up ng kanilang tent and all. So, ngayon kukunin pa namin. Good thing din na pupunta dito sina Papay kasi yung banig. Kailangan namin yung banig na pang ano ni Kian doon sa camping niya. Eh, andun kasi kay Jaggy yung banig. So, kinailangan talaga nilang dumaan din talaga dito, guys. So, time check, it's 8 o'clock, guys. Hindi pa ako nag-aalmusal. Magpapaalam muna ako dito and then I'll go down. Titinan ko kung ano yung niluluto ni Daddy. So, guys, kumukuha ko ng coffee. Meron pang natira. Mainit pa. Hindi pa yata niya ito ni enough. Gusto ko talaga itong brewed coffee namin. Uy, as in. Ang sarap. Pero nilagyan ko siya ngayon ng konting sugar and coffee creamer para matikman ko naman yung tamis. And ito na yung food namin. Wow! Nag-fried rice si Daddy. Wow! Yung tirang dried fish, munggo, pansit, and bacon. So, kain tayo, guys. Yan, kain tayo. Si Daddy andun sa CR, nag-jebs. Nahihirapan daw siyang mag-jebs, guys. Kawawa naman yung asawa ko, eh. So, ako lang munang kakain. Kain tayo. Ayan. Kain-kain din tayo, guys. Wag natin kalimutan ang ating katawan na manorish tayo. Bababa siguro ako mamaya during lunchtime. Kakainin ko naman yung munggo and pansit. Kasi yan ang hindi ko kinain. Yung bacon lang kinain ko dyan, tsaka yung dried fish. Sarap talaga kasi ng dried fish na danggit, guys. Although wala na. Ubus na yung dried fish namin. Next week, bibili ako. Definitely. Sa Tabuan pa rin. Kasi sa Tabuan, mas mura talaga. Kesa dito sa, grocery. Sa grocery, parang doble yata yung presyo nila. And then, naka-music kasi guys. Kaya, voice over na lang muna. Pasensya. So, yan. It's another day, another morning, another day of survival. Another day to be happy and to be thankful to God. Kasi, wag natin talagang kalimutan guys na everyday na gumigising tayo, may grasya yan.
Maliit man yan o malaki, grasya pa rin yan, guys. Ayan, yung danggit, oh. Sino ang nakaka-relate niyan? Sino ang galaway sa danggit, guys? Tapos sausaw sa suka. Oh, yan. Sayang nga lang, naubos na. Pero ang tagal din yan sa amin, guys. Mga isigit isang buwan. Done eating, guys. Balik na ako sa taas. Si Daddy nasa CR pa eh. Nag-jebs. Madilim dito. Sandali lang. Ayan. Wala na palang tubig dito sa aking tumbler. Pero dinala ko yung coffee kasi, yun na nga guys, pag ako umiinom ng kape, hindi ko siya nauubos while eating. Usually, tinatapos ko siya after. Mukhang makulimlim. Hindi masyadong mainit sa labas. Sarap ng breakfast as usual. Basta si Daddy yung toka. Hindi ka talaga magugutom. We had bacon. Sarap ng bacon talaga. Pero konti lang kinain ko. Kasi alam nyo na, rich in cholesterol yan. Hindi na yan po pwede sa mga edad natin. Pwede pa yan kay Kian. By the way, speaking of Kian, pinagamit ko siya nitong kanyang bench. Paubos na nga oh. Tagal na nito sa kanya, hindi man lang niya ginagamit. Ditong portion nito guys, kay Daddy to. Mostly kay Daddy to. Ito, parati ako nagsastock nito. Kasi ayokong maubusan. And then, may naiwan pa pala ditong shades ni Kuya. Ito yung ginamit niya sa kasal niya. Like, tag-isa sila talaga. Ganda naman pala oh. Kaso lang, nadumihan na. Bagay naman pala sa akin. Kaso may pangalan eh. Ayan. Pangalan ng anak ko. Pero okay lang yan. And then, ito yung binili ko kay Ninya na napkin. Dati pa. Tapos, nalaman-laman ko, hindi pa pala siya nagkakaroon kasi nakaano siya depo. O, diba? So, chika-chika lang muna tayo dito. Bago ako bumalik, umupo doon. Chinat ko na si Kuya and Papay. Sabi ko, huy, gising na kayo. Uy, aalis man kayo ngayon sa Dumaguete. Kasi nga, alas 2 na silang umuwi. Eh, anong oras na yun nakarating sa kanila? Siguro mga 2:30. Yung mga batang to. Kasi nga, pinapapunta ko sila pabalik dito sa bahay. Kasi nga yung banig ni Kian. Kailangan talaga yun ng bata. Wala siyang matutulugan during their camping. This Thursday and Friday. Alano, so kami lang ni Daddy maiiwan dito. Thursday night. Mamimiss ko talaga. Kami na lang talaga guys ni Daddy. Kasi kapag lumaki na yan si Kian, oh, I'm sure, magkakatrabaho yan, magkaka-girlfriend yan. Yung kagaya ng kuya niya, hopefully successful din siya sa kanyang chosen career and chosen love life. Kaya yan si Papa yan, si Kuya guys, blessed na blessed talaga yan sa amin. Kasi, hindi talaga ako binigyan ng sakit ng ulo. Sakit ng ulo ng anak kong yan, yung eldest kong yan, ever since nung pinanganak ko pa siya guys, sa lahat ng mga anak ko, sa kanya lang talaga ako hindi naghirap na mga anak. As in, siguro dahil firstborn and I was still curious kung ano yung feeling ng mga anak. Pero wala talaga guys, para lang talaga siyang bulalakaw na pumanaog sa kanya, sa aking puke. Honestly guys, honestly, wala akong nilagay na kahit ano, wala akong palihi sa kanya. Pero, yun nga, si Kuya, nung pinanganak ko yan, hanggang sa lumaki yan, guys. Meron man siyang mga occasional na mga, ano ba yun? Mga pabadlong, mga ganyan. Pero konting-konti lang talaga, guys. Hanggang sa lumaki si Kuya, nag-graduate, nagkatrabaho, at ngayon nga, may sarili na siyang pamilya. Wala, mabait talaga yung batang yan. Meron siyang mga moments na
maldito, ganyan, ganyan. Kasi si kuya guys, pinto yan guys. Kapag nagalit yan sa'yo, paprangkahan ka talaga yan. Which is better. Kaysa yung tago ng tago, tapos bigla na lang sa sabong. Yung mga ganun. Ayoko na mga ganung klaseng tao guys. Nakakatakot yung mga yun. Yung mga ganun. Yan, ubos na yung coffee natin. Balik na tayo sa ating Zelda. Char. Zelda. Yan, lagay ko kayo dyan. How was your Tuesday morning, people? Ay, parang tabingi. Tabingi. Alam nyo ba kung ano lang yung pinatungan ko sa inyo? Ito. Masking tape. Ano? Packaging tape. Tawag nito. Yung masking tape, dalawa to eh. Yung masking tape, kinuha yata ni Daddy. Ginamit niya kahapon. Oh, iyan. Mas better yan, oh. Tapos guys, hindi ko na nilagyan ng mga bags dyan sa ibabaw. Kasi nakakapangit tingnan. Nilagay ko na sila sa loob ng cabinet. Ipapa-fix ko talaga tong door ng cabinet nila guys. Kasi sinira ni Butchoy eh. Sinira nila talaga to, I'm sure. Oh, although hindi sinasadya, pero nasira nga nila. So, kapag may time na may panday dito, ipapa-fix ko yan. Kasi, hindi ba yan lawanit na ano guys, marine yan. Mahal ba yung marine na, ang tawag nyon? Na kahoy. So, ayan, busog na busog ako. Kapag busog na busog ako guys, hindi ako, parang ginaganon ko ba yung tiyan ko. Yeah. Para hindi masyadong lumaking ang aking tiyan. Okay. Busy na naman, oh. Magsi-CFT ako by Friday. CFT means magti-take ako ng calls. Kasi required yan sa amin guys, sa account namin. Wala kaming soup calls, pero we need to take at least 15 calls a month para at least updated daw kami sa mga products and services ng aming client. Which for me, it's okay din kasi hindi naman kasi graded or yung mga bad service kung meron man kami is hindi siya nakaka-apekto as a site. Pero of course, nakakaya din naman guys na magkaroon ka ng maraming DSATs, di ba? Eh, naturingan ka pa namang supervisor. Ayan, done. Ayan, nakaahod kasi kami guys, maraming calls daw. Pero wala eh. Ano, ilan lang? Ay, 31. Oh, tama nga naman. Mas gusto ko talagang ganito na setup guys, where as in, you can manage your time. Ano ba yun? Yung, alam mo talaga na, alam mo na, safe ka dito sa loob ng bahay. And, yun, wala kang masyadong gastos. Kasi nga, pwede ka namang mag-grocery, sa stock mo lang sa ref, pati snacks. Yung snacks namin, bumili din kami ni Daddy ng mga snacks. Kagaya ng, meron kaming na, ano guys, na discover na bakery shop or bake shop. Malapit lang dito sa amin, paglabas lang ng subdivision namin. Ang sarap ng ano nila guys, bread, fresh na fresh. And 50 pesos lang din. Kumpara mo kasi sa Arby's, ang liliit na lang ng bread ng Arby's, guys. Tapos hindi pa masarap. Basag-basag. Or ba yun, yung bungkag kay guys ba? Ining-anak ni mo sa pan. Mabungkag siya. So, itong na-discover namin ni Daddy, better to. So, pangalawang beses na namin bumili sa kanila. Malapit lang talaga dito. So, yun ang ganap. Wala kaming sasakyan for the next 3 days. Okay lang kasi wala naman kaming ganap ni Daddy. Hindi naman kami aalis. And, hinihintay ko guys yung
bibili ng, ano ba yung pakita ko sa inyo? Binenta ko na kasi guys yung two-tone na bond rings namin ni Daddy kasi nga nagpalit kami, 'di ba, ng gold. So ito ba? Ito siya, oh. Ayan. Ay, ba't nasali ito? Oh. Ito, silver to guys. Gusto ko rin to pero hindi ko talaga bet yung silver. Wala lang. Nakabili lang ako dati dito sa TikTok. Tapos ito, sa TikTok ko rin to nabili. Meron na siyang kasamang engagement ring. Size ng, ano ko dyan is size 6 and then size 10 kay Daddy. So, meron na sana akong buyer. Kaso napunta siya ng Danau kahapon. Binibenta ko lang to ng 500. I got this for 800. Binibenta ko lang ng 5. Interesado talaga siya. Kaso, ang busy naman ng taong yun. Uy, mini-message ko siya kahapon. Sabi niya, nasa Danau pa siya. Ay, naggumabi na lang guys. Wala pa rin. So, sabi ko, kasi kailangan ko yun guys. Pagbayad ko yun ng ano, sana ng camping ni Kian. So, ngayon, kinuhanan ko na lang yung pangbayad ko sa, ano ba yun? Sa Netflix. Kasi April 5 pa naman yung due date doon. Noon. And, ano ba yun? Yung BPI ko kasi guys, may pera doon. Pero hindi ko siya ma-transfer sa Union Bank. So, kaya ngayon, nangingi ako ng pera ni Kuya para sa rehistro din namin, ni Papay. Nangingi ako ng around 2K para at least saktong-sakto talaga yun guys. Kasi nga, nung tinanong namin yung fixer namin, dati pa, kung magkano na yung charge niya, na siya yung magpaparehistro ni Jaggy, 5,000 guys. Imagine nyo. Uy, samantalang magbabayad ka lang ng renewal fee sa LTO, 400 lang yun guys. Tapos, MBIS ba yun? Yung tawag doon, yung isasalang yung ano mo, sasakyan mo doon sa machine nila, tapos titinang kung maitim ba yung usok, ang ganon. That would cost only about 4 to 500. Tapos, yung insurance, magkano lang yung TPL na insurance, kasama na yun doon sa rehistro. O, di ba? So, wala pa sigurong 2K. Yun. Kasi ang kaso din, notarize kami guys doon sa deed of sale nung nabilihan namin ng sasakyan ni Jaggy. Kasi nga nakalimutan namin yung buyer, yung seller pala yung obligadong magpa notaryo. Nakalimutan na namin guys. So wala, kami na lang. So yun, kasali pa yun dun sa babayaran namin. Pero anyway, mas mainam talaga guys na si Daddy na lang kasi wala naman siyang gagawin. So ang ni Jaggy is April 11 kasi i-combine mo yung last two sa last number. So last two, kung last two namin is 7 and then 4. So April 11. But meron ka pang allowance niya na 1 week. Yeah, I think. Yeah, meron ka pang allowance niyan. So bale, by Monday, tatry ni Daddy pagbalik ni na Kuya. Friday, dito na naman sila Kuya. So, siguro by Monday si Daddy pupunta ng LTO. May LTO naman dito sa may Robinsons. So, sabi ko sa kanya, para makatipid na lang tayo, Dad, ikaw na lang yung magparehistro kay Jaggy. Para at least alam mo rin kung paano. I'm sure maraming tao, ganun naman talaga basta gobyerno, di ba? Meron akong kakilala sa LTO, classmate ko dati guys sa Girls High. Pero wala na siya, hindi na siya na-assign dyan sa Robinsons nasa na siya, Dan Bantayan or Bantayan na siya. So wala. Wala na akong matatap doon. Sabi ko rin naman kay Daddy, magtipid na lang tayo. Ikaw na lang talaga yung magpo-proseso niyan. Okay? So ngayon nga guys, i-message ko tong buyer dito sa aking sing-sing para at least meron tayong pang-extra, pang-dagdag ng ating may madudukot kami ba? Para marami pang pagkain guys, I'm sure. Marami pang karne, hindi pa nga nababawasan. Tapos yung bigas lang ang medyo kumukonti na siya guys. Parang 1/2 or 1/4 na lang siya or 3/4 na lang siguro siya.
So, kailangan na namin siyang i-replenish. And as I've said on my previous vlogs, we will just buy around 2 to 3 kilos. Kasi nga, yung 3 cups namin, guys, na rice cooker, 1.5 lang yung sinasain ni Daddy, hindi pa namin maubos-ubos. Dati-rati, ang laki ng rice cooker namin, di ba? Tapos, 6 na cups yun every single meal. So, imagine niyo yung na-save din namin, guys, ba? Nung umalis na sila. Pero again, the emptiness will always be there. Meron pa rin panghihinayang, meron pa rin, namimiss mo talaga. Kasi nakasama mo yung bata for 2 years eh. So, hindi nyo talaga maaalis sa amin yan na mag-worry kung kumusta na sila, especially yung bata. Are they doing good? Nakakakain ba naman sila ng 3 beses isang araw? Sana wala silang mga sakit-sakit. Yung mga ganong bagay. Kasi kahit na ano pa yung nangyari, guys, anak ko pa rin, si Ninya. And she will always have a special place in my heart. Especially, my alas. So ngayon, guys, balik lang ako sa trabaho and I'll be right back. Guys, I'm back. Isipan ko na namang mag-lipstick kasi may meeting kami mamaya. Alas 11. So, on kami. So, magpapalit pa ako ng... magbe-blazer lang ako. And then, I'm using my Maybelline. Yung isa nasa bag ko yata. I feel happy seeing my vanity na after 52 years. 53 na pala ako. 53. Ngayon lang talaga ako nagkaroon ng sarili kong room na parang filming room, office room, and at the same time, vanity room, guys. As in, tagal ko na kasing, tagal na namin mag-asawa, pero hindi ako biniyayaan ng mga ganyang bagay. Ngayon lang. Basa pa rin to. Basa pa rin tong aking, nagmi-makeup lang ako, guys. Sina kuya pala, gising na. Nagluluto na lang si Papay ng breakfast nila and babaunin nila sa barko. Kasi nga, today na yung alis nila, guys. Balak sana nilang magsikihor. Kaso, baka maano si, Jaggy. Kasi hindi pa yan nakakaranas si Jaggy ever na sumakay ng barko. Jaggy is our guys, sa minivan. Hindi pa siya nakakaranas ng isakay sa barko, guys ba? Ngayon pa lang, if ever. So, sana is protektahan sila ng Panginoong may kapal sa biyahe nila today. And kami naman ni Daddy, kahit nandito lang kami sa bahay, marami namang gagawin. Pwede akong maglaba kasi meron lang mga underwear ni Kian and ni Daddy na lalaban ko. Pero kung hindi, matutulog lang ako mamaya after ng shift ko. And then, manunood lang kami ng mga teleserye, paborito namin So, sa buhay namin ngayon, guys, na medyo relax na. Hindi na talaga ganun ka-stressful yung life ko ngayon. Especially na nagsipagtapusan na yung mga anak ko. Diyan ko kayo ilagay, no? Tingnan ko nga. Ay, matatabunan kayo ng perfume. Ayan. Ay, mahuhulog naman kayo. O, yan. So, dyan, mas better dyan. Pinatong ko kayo sa lagayan ng aking brushes. May nag-message. Yung kaibigan, kaopisina kong TL or TM, team manager, is absent na naman. Second day na niya today, guys. May sakit siya. So, to Jmar, magpagaling ka, bro. Kasi tayo lang ba yung partner sa current wave natin. And then, itong uban ko, guys, tingnan nyo, para na siyang para na siyang highlights. Pero uban yan, guys. Pero ito, hindi. Hindi ito uban. Ito lang. Para akong si Jean sa X-Men. Charot. Ayan. Hindi ko binasa yung buhok ko kahapon at saka today. Hindi ko rin siya babasain. And sa kakagamit ko talaga ng purple shampoo and conditioner, guys, na-maintain ko yung brightness ng aking blonde.
Unlike nung iba guys, nung may nakita ako dun ba, nung nagpunta kami sa mall, as in orange na talaga yung kulay ng kanyang blonde. Hindi na talaga siya blonde. Parang na talaga siyang, wala, deteriorate talaga yung, hindi deteriorate, na worn out na ba yung kanyang kulay ng kanyang buhok. Sa akin, maintain pa rin siya. Galing talaga ng Hairflix pala yung brand na Tapos may binili pa sa akin si ate na bagong Hairflix na shampoo and conditioner nung nag-birthday ako guys. So isa yun sa mga naging regalo niya sa akin. So to Ate Angie, thank you so much Bagtok for always taking care of me, for loving me unconditionally. Kahit na minsan is meron tayong mga hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan kasi normal lang yon sa isang magkapatid. Pero you stood by my side, naging okay na naman tayo uli. And hopefully, hindi na tayo talaga mag-aaway dahil lang sa ating mga aunties. Diba? Kasi dadalawa na nga lang yung aunties natin sa side ni Papa. Hindi pa tayo magkasundo-sundo. Diba? So, mas mainam na rin ate na lumayo tayo. Mainam na rin na andito tayo sa Cebuan, sila na sa Bohol. Kasi, siguro kung malapit tayo sa kanila, wala tayong peace of mind. Ang peace of mind guys, hindi mo yan mabibili ng pera. So sa isang araw guys, nakakaubos ako ng mga 3 ganito. Kasi nire-replenish ko kapag naubos na. Malakas ako sa tubig din guys. Kasi nga, water is life. Aside from kilay is life, water din is life. O diba? So, ganyan tayo eh. Mag-headband kaya ako. Headband. Headband. Ayan, better to, di ba? And kaninang umaga, pagkagising ko, naghilamos ako, nag-put on ako ng aking skincare, and then nagkilay ako. And then today, naisipan ko mag-lipstick. Kasi para masyado siyang pale. Ito kasi pag ginagamit ko, masyado naman ako strong yung dating ko, no? Pero, okay lang, sa bahay lang naman. Paubos na tong aking CK, guys. Hindi, marami pa pala. Nabili ko to dati pa sa agent ko sa Telstra. Yan. I bought this for 4.7 yata to. 4.7. Inulug-hulugan ko lang, guys. And tsaka ko siya ginamit nung fully paid na siya. Kaya ang tagal pa niya, Ang dami pa niya. Hanggang dito yan dati. And then, yan. Yan na lang. Ang bango kasi ng CK, guys. Mabango siya. In fairness. Naglalast talaga. Ay, lalo pa pag tunay talaga or legit na perfume yung binili nyo. Magtatagal talaga siya, guys. Kasi yung mga imit, yung mga first class A lang na mga perfumes, siguro mga 1 to 2 hours lang or the most is 4 hours pero hindi talaga siya nagtatagal ng whole day. Ito guys, pag ginamit ko to hanggang bukas, mabango pa rin yung ko, kamay ko, kahit na naghugas na ako kasi mamaya mag-half bath ako hindi pa rin to mawawala. Sige, mamaya na lang ulit. So napunta na dito sina kuya guys, na busy kasi ako kasi may call, and then iniwan nila tong laptop nila, and ano ba itong iba? Sa dalawang laptop, iniwan nila. Hindi nila, wala nila gibilin silang balay. And then, dinala din nila yung kanilang laundry kasi magpapalaundry din daw sila. And then, yung banig ni banig ni Kian guys, iniwan din nila. Kasi kailangan yun ng anak ko, this coming Thursday pala, yung camping niya. So, mamimiss ko sina kuya over the next 3 days. No, Tuesday, Wednesday, Thursday. Kasi uwi sila Friday. So, 3 days sila, guys. Good luck talaga nila doon. Kasi pupunta pa sila sa Bato, Santander. Doon sila sasakay para barge yata yun or Roro ba yun? Papuntang Dumaguete. At least, diretso na yun sa Dumaguete. And then, tingnan natin kung anong oras sila ron makakarating. Ay, naku talaga itong mga batang to. Happy din ako, guys, kasi they're exploring, they're enjoying, they're taking their time na being mag-asawa na ngayon. Iba na din talaga guys nung dati mag-boyfriend, girlfriend pa lang sila. Iba din ngayon yung life nila guys na ano na sila. They are already a couple na.
So, wala pa lang silang anak, pero okay lang din. Kasi hindi naman sila nagmamadali. Ang gusto ko lang talaga sa kanila, guys, is maging happy sila parate and gabayan sila talaga ng Panginoon on their day in, day out nila, guys. Kasi they're just starting a family of their own. And kami din, ako din, happy na rin ako na kahit papano, isa sa mga anak ko is stable na rin in terms of finances, mga ganon. And that is Kuya and Papay. And I pray na sina Ninya and Butchoy din is maging stable din sila, guys, in the future. Kasi sino ba namang parent, guys, ang maghahangad ng pangit sa iyong mga anak, di ba? Wala. Walang parent na ganun, guys. Not unless salbahis talaga yung parent na yan, di ba? So, we can only wish the best for our children, especially grown-ups na yung mga anak ko, yung dalawa. Yung isa, hindi pa. Teenager pa, guys. Magti-teenager pa lang siya. Magti-13 pa lang siya this year. So, guided pa rin si Kian. Sheltered pa rin yan dapat sa amin. And hindi pa rin kami dapat na pabayaan siya sa kung ano man yung magiging desisyon niya sa buhay niya for now. Kasi nga, ano pa yung anak ko, guys? Uy, napaka-immature. So, excuse me, oh. Teka, ilalagay ko kayo dito sa aking magic patungan. So, iset aside ko muna to. Padaplin sa anak ko, guys, kay nakakangawit kaya, guys, hawak-hawak ng cellphone. Gusto ko sanang bumili ng GoPro. Yan talaga yung dream ko, guys, na magkaroon ng isang vlogging camera. Pero hindi pa talaga ako pinagpapala kasi nga wala pa akong sweldo sa YouTube. Pag nagkaroon na talaga ako ng sweldo, guys, yun, bibili talaga ako ng vlogging camera. Pero for now, wag na muna. I'll just have to be contented with what I have, which is my iPhone. Anyway, iPhone naman yan, guys. So, maganda pa rin naman yung quality ng phone ko. No need for me to upgrade to a higher one for now, kasi okay pa naman siya. And then, by September, magda-downgrade na rin ako, guys, ng aking plan sa Smart. So, from 1499 ako ngayon, magsi-600 na lang ako, guys. Parang SIM only na lang yung babayaran ko sa kanila buwan-buwan. Of course, hindi ako lilipat. Hindi ko isa-stop yung, ko, guys, yung Smart ko na plan. Kasi nga, for purposes of mga loan, mga ganyan, at least meron kang reference. And hindi pa rin pala ako pwedeng mag-stop because si Ninya is still in contract with them. Naka-extend kasi si Ninya sa Smart ko, guys. So, wala pa siyang 1 year yata since nag-ano siya. No, mag-1 year pa lang yata siya this year kasi kumuha siya ng iPhone 14S yata yung kinuha niya. Hindi ko alam. So, kaya hindi rin ako pwede. Yung primary account holder, hindi pwedeng ma-stop or terminate ng contract. But wala akong plano. Wala akong plano mag-terminate. Ang gusto ko lang is mag-downgrade kasi nga by September or October, magsa-start na ako magbayad, guys, sa SSS naman ni Daddy. Para naman may madudukot si Daddy, guys, pag dating niya ng 60 years old. So, mas mabuti at mainam na rin yun, guys, na meron kaming savings. So, ang gagawin ko, guys, kada loan ko sa co-op namin, magsiset aside ako ng half ng amount ng loan. And yun na yun magiging savings namin ni Daddy, guys, pagtanda namin. So, hanggat nagtatrabaho pa ako ngayon, hanggat tinatanggap pa ako ng company ko, hanggat capable pa ako mag-work, guys, hindi ako hihinto. Especially now na wala na yung isa kong anak na sumusuporta sa amin financially or dito sa bahay, sa mga bills. So, the more na pinagpipray ko talaga, guys, na hindi ako magkasakit para at least tuloy-tuloy lang ang buhay. Tuloy-tuloy lang yung trabaho ko, tuloy-tuloy lang yung grasya ko, graces coming from my company. Kasi happy din ako, guys, na accepted ako sa company ko. They're happy with my services. And ako din naman, happy din naman ako sa, especially to my boss, na napakabait talaga sa akin, guys, as in no questions asked. Never talaga kami nagkaroon man lang ng alitan nor anything na nag-argue or anything like that because she knows how to adjust to my
character and vice versa. So, swerte din ako guys na sa naging amo ko. So, kaya happy ako talaga guys then sa current state ko ngayon. Happy na ako guys ngayon. Although, the past few weeks, we've been so down, we've been so sad, but at some point, kailangan nating i-stop yan eh. At some point, kailangan nating mag-move on, di ba? So, ito na ngayon ginagawa namin guys. On a daily basis, we try very much to really move on and to really adjust and adapt to the current situation namin. Kasi kung magmamaoy at magmamaoy kami guys everyday, wala kaming patutunguhan. Kami lang yung alkanse guys. Kami lang yung magkakasakit. 'Di ba? Yung ibang tao ang saya nila, pero kami sad na sad kami, which is unfair din sa aking anak na natira na lang dito, yung si Kian. So gusto naming i-spend yung love talaga namin sa kanya, ipadama namin sa kanya yung mga pagmamahal na medyo na ano ba yun, nakulangan kami over the past 2 years because nga dumating sa aming buhay yung apo namin. So it's high time din naman ngayon na siya naman yung pagtuunan namin ng pansin. Alright, siguro I'll end my vlog na for today guys, because after nito malapit na naman ang 2 o'clock, mag-e-end na naman, wala naman akong gagawin, either matutulog ako guys or manonood ako ng video. I'll see you guys again on my next vlog, people. Be good everyone, and don't forget, ingat kayo parati guys, dahil ang mga kabit ay nasa tabi-tabi lang. Babush!